Nagtrabaho ako sa club. While working there, hindi ka naman nabastos, Hindi ako na take advantage by chance, pero by choice. kailangan mo siyang gawin dahil sa Pamilya. Jenna Reyes relentlessly worked to provide a better life for her family, overcoming numerous challenges with unwavering determination. Her journey led her to discover Jenna Essence, a business that transformed her life and became the key to securing her family's future. bakit gagawin mo ang lahat para sa pamilya. Siguro nung time po na yun lang yung kaya kong gawin. Yun lang yung kaya ng oras. Yun lang yung abot ng utak ko, ng kaalaman ko. Tadhana. Gaano mo kamahal ang pamilya? Kinaya kong gawin lahat para maitawid yung mga pangangailangan namin kahit bata pa ako. Ano yung pinakamalaking lesson ang nakuha mo doon? Nung mga panahon na yun talagang iniisip ko na hindi ako habang buhay nandito. Kasi alam ko, mas malaki yung purpose ko sa mundo. Alright, so good morning, good afternoon, and good evening mga boss. So, nandito na naman tayo sa pinakabagong episode ng RDR Talks. At syempre, alam nyo naman na laging espesyal dito sa RDR Talks. May makakasama tayong napakagaling na business owner. Siya lang naman po ang nagpaputok ng produkto na alam kong kilalang-kilala ninyo, yung Coco Berry, yung murang sabon na nakakapagpaputi, nakakapagpaganda. Ayan. So, ang may-ari, ang CEO ng Jenna Essence, walang iba ang ating bossing, si Ma'am Jenna Reyes. Welcome, boss! Hello po. Ayan. So, at your peak, gaano kalakas ang benta ng Coco Berry Soap? Nung talagang kalakasan po talaga nun is halos nagto 2 million pieces kami per month. Teka lang. Hindi pesos to, ha? Hindi po. 2 million Pieces. pieces. Yes. Ganon kalakas yung negosyo mo, itong produkto na Coco Berry. Bakit siya tinangkilik ng mga tao? Siguro po dahil sa, first, yung sa quality talaga niya and yung pinaka-rason kung bakit talaga siya tinangkilik, I think, is yung sa presyo niya talaga. Isa siya sa pinakamura talagang sabon na nasa market. 100 grams, magkano isang piraso? Ngayon po, 58 pesos. Pero nung nagsimula talaga, nung panahon ng kalakasan, ang presyo niya lang po is 45? 45 pesos. 40 to 45 pesos. Tapos meron ka ng premium quality na sabon. Yes po. Anong specific ingredient nitong sabon na to ang sa palagay mong nakatulong kung bakit lumakas ang benta ninyo? Meron siyang glutathione and meron din siyang nakakapagpa-exfoliate ng skin mismo. So may skin peeling effect siya, Yes po. and then at the same time may glutathione. So Yes makikita mo na kagad, kumbaga very demonstrable siya. Yes. Pagka sinabon mong ganun, makikita mo in comparison. Yes po. Kasi yung nakikita ko sa inyo dati, yung mga ganun-ganun eh. Yes po. Na yung isa mas maputi talaga, very obvious. Yung isa, kumbaga kumpara dito, naglighten talaga yung Yes skin po. niya. Tapos yung halos nagma-micropeel po. Yung parang namamalat siya. Oo, kasi marami naman nag-exist na mga beauty products way back then pa naman eh. Pero ang galing lang kasi napantayan mo yung sales nila no in terms of quality. And back then, anong mga taon ito? Mga 2020 po, pandemic po mismo. Noong 2020, yan talaga yung kalakasan. Yes po. Pero nag-start ako noong 2019 po, doon sa sabon po. Pero anong background mo dati bago ka nagbenta ng sabon? Bago ka pa maging negosyante? Marami po akong pinagdaanan. Sige, Marami rin po akong naging experiences Sige, ng mga pagkwentuhan naging natin trabaho. So, nagsimula po ako siguro kumita ng pera. Elementary pa lang ako. Anong ginagawa mo nun? Sumasama ako sa lola ko. Vendor kami sa Quiapo po. Okay, anong paninda nyo sa Quiapo? Yun, yung kandila, sampagita, yung mga ganun. So ikaw yung mga batang paslit sa Quiapo na nangangalabit. Yes po, bili na kayo ng sampagita, ale, kandila, mga ganun. So ikaw si Sampagita girl. Yes po. Nung bata ka. Pero bakit kinailangan mo magtrabaho at a very young age? Ano ba ang kalagayan ng buhay nyo noon? Hindi po kami mayaman, hindi po ako pinanganak na mayaman. Tapos yung lola ko lang po yung bumubuhay sa amin. Where's your mom and dad? Kasama po namin pero wala po silang trabaho. Nakapag-Japan na po sila before pero parang 1 o 2 beses lang tapos hindi pa ganun katagal. Okay. Lola ko po talaga yung bumuhay sa amin. Ilang taon ka no nung naglalako ka sa Quiapo? As early as grade 3 po. Grade 3. Lagi So na ako around mga nakabuntot 10 sa to lola 11 ko. years old. Yes po. Mga ganyan. Mas bata pa yata. Mga ganon. 'Di ba? So yun yung kumbaga mga panahon na nandun ka, aalo ka ng Sampagita, ng ano. Akalain mo nga naman 'di ba, ang buhay no. And then sige, kwento mo pa. Saan ka nag-aral? Ano yung mga ginagawa mo nung bata ka? Go ahead. Ayun po, bali, yun nga, walang trabaho yung mama at papa ko dati noon. Tapos, yung lola ko lang po yung bumubuhay sa amin. Tapos, mula elementary hanggang high school, sa Quiapo po ako nakatira kasi dun yun sa may simbahan ng Quiapo. Vendor doon. Tapos, nung high school ako, hindi pa ako graduate noon, pero nag-a-apply na ako agad sa mga yun sa Baclaran naman, as tindera. Mga tindera naman ng mga tsinelas, ng mga pantalon. High school ka ganyan. pa lang neto? Yes po, hindi pa ako graduate noon. So wala pa rin akong 18 noon.
Also, sa Carriedo din. Pagka-graduate ko mismo ng high school, sa Jollibee naman ako. Nakapag-service crew din ako sa Jollibee. After naman nung sa Jollibee, nakapag-call center din ako. Pero hindi ako ganun nagtagal kasi parang hindi yata ako para doon. Yeah. Sales lady na din ako sa SM Makati, Ayala. After noon, doon na yung nagtrabaho ako sa Saan? sa hindi normal na trabaho Which is? sa club. Nag-club ka? Yes po. Opo. Nakatapos ka ba ng high school, ng college? Yes po. Nakatapos po ako ng college. Sariling paaral ko lang din po. Okay. Let me stop for a while kasi kailangan kino-contemplate ko pa sa isip ko yung nagtrabaho ka sa club. Opo. Okay. Ano naging trabaho mo doon? Noong una po, ang naging trabaho ko lang doon is yung nagsiserve. Kasi parang Japanese club siya, pero malaki. Oo. Tapos, Eventually, nung nakikita siguro ng mga ano doon na medyo cute ako. Oo. So pag nagsiserve ako, lagi akong ngumingiti sa mga customers. Tapos nabibigyan ako ng tip. Parang sinabihan ako ng magtrabaho ka na lang kaya dito ng kaysa ganyan hindi nagte-table yung mga customer kasi pakyut ka ng pakyut dyan. So Okay. parang feeling ko pa nun, naliless yung kita nila kasi hindi nagte-table dahil nga sa akin pa lang Okay na sila. Okay na sila. Okay. Ngiti-ngiti. Tapos yun, pagkatapos nun, tinry ko kasi college na po yata ako nun. Sabi ko, sige try ko kasi baka mas malaki yung kita. Kita. Kasi nung waitress pa lang ako, parang malaki na yung kita ko, malaki Magkano na yung yung kinikita ng waitress ka? Siguro sa isang gabi po, kaya kong kumita ng mga 2,000, 3,000, ganun. Dahil sa Ganun. mga tip-tip Tip po. pa lang, Ganun. oo. Pero yung sahod mismo, yung normal na minimum lang. Gusto kong ikwento mo sa amin yung experience while working there. Nung una, ayun nga, as a server lang. Tapos, sinabihan ako na pumasok ka na lang din dyan. As GRO. GRO. Tapos, entertainer, tapos performer din. Nahinto din ako noon kasi nag-Singapore din po ako. As Mga ilang buwan entertainer. ka as entertainer dito sa Philippines? Siguro mga 8-10 months, ganun. Okay. Nahinto ako noon kasi sabi ko, mag-aaral ako. Pero natuloy ko yung pag-aaral ko noon, tapos nahinto din. Tapos nag-Singapore naman po ako as entertainer din. Siguro mga 10 months din ako doon. Tapos pag uwi ko, yun, bumalik ulit ako doon as Performer. sexy performer na talaga. Parang ganun. Sexy performer. So, anong ginagawa mo? Sexy lang. Pero hindi po ako yung naguhubad. Oo. Ayun. So, sumasayaw ng sexy dance. May damit. May damit naman. Okay. May damit naman. Kasi usually pag nakaka-encounter kayo ng mga guests, ano yung usually ginagawa sa inyo? Hindi po mawawala yung yung mga parang nanananching o kaya ita-take advantage ka na yun, yung mga Hawak-hawakan ka. Oo, hahawak-hawakan ka. Pero naman po, simula naman po dati, kahit nung bata pa ako, alam ko sa sarili ko na strong ako. So, bata pa lang ako, magaling naman na akong dumiskarte sa buhay, sa pera, at saka sa kung ano-ano mang mga ginagawa ko. Kaya kahit nandoon ako, feeling ko naman na protektahan ko din naman yung sarili ko Sarili mo. nung nagsisimula ako. Okay. So, ibig sabihin, while working there, hindi ka naman nabastos, hindi ka naman na-take advantage talaga, hindi naman. Hindi ako nabastos, hindi ako na take advantage by chance kasi kaya kong protektahan yung sarili ko. Pero by choice, Kailangan mo siyang gawin dahil sa pamilya. pera. Nakakalungkot lang kasi kailangan mong umabot sa ganong klase ng trabaho. Sukdulan, makatulong ka sa pamilya mo. So it goes to show na mahal mo yung pamilya mo. Bakit yun? Siguro nung time po na yun lang yung kaya kong gawin. Yun lang yung kaya ng oras ko, yun lang yung abot ng utak ko, ng kaalaman ko, ng tadhana or ng kung ano man. Gaano mo kamahal ang pamilya mo? Yung kinaya kong tiisin po lahat. Kinaya kong gawin lahat para maitawid yung mga pangangailangan namin. Kahit bata pa ako, yung mga panahon na yun. Makatulong ka kanino? Sa pamilya ko. Lahat gagawin mo. Yeah. At nagawa mo lahat. Yes. Gusto ko maintindihan din ng mga nanonood ngayon. Especially sa mga kagaya mo na ganyan din ang trabaho ngayon. Performer sila, dancer sila, GRO, whatever. Hindi nila ginusto yan. Yes. It's just that wala kang choice sa buhay as of the moment. Yes. If ang kaya mo lang i-offer yung katawan mo, and so be it. Gusto ko ikwento mo sa akin at maiparamdam mo sa maraming viewers, bakit gagawin mo ang lahat para sa pamilya mo? Wala po akong ibang alam na sagot kundi yung dahil mahal ko lang sila. Hindi naman po ako matalinong tao, hindi rin naman ako ma-technical na tao. Basta lahat ng mga ginagawa ko, doon lang siya umiikot. Palagi ko lang sagot, mahal ko lang. Thank you. Because dito sa video na to,
may isang malakas na loob na babae na nagsabi na ito yung past ko. Na karamihan ng tao, karamihan ng nanggaling dyan is kinahihiya nila. And it proves na yung advocacy mo totoo. Kasi hindi ka maglalakas ng loob, ikwento sa akin yan, kung hindi totoo sa puso mo na gusto mo rin silang tulungan. Yung mga nagtatrabaho currently sa ganyan. No? Anong advice mo sa kanila? Ang may papayo ko lang sa kanila is dapat alam nila kung ano yung dahilan nila kung bakit nila ginagawa yun. Wag na wag silang malilito, wag na wag din silang mahihibang, wag na wag din silang magpapadala sa pera. At wag na wag nilang iisipin na hanggang dyan lang sila habang buhay. Kasi marami namang pwedeng maging paraan para makaalis sa buhay na yan. Oo, nandiyan sila, pero mas masarap pa rin mabuhay ng alam mong malinis yung ginagawa mo. Mas masarap pa rin magtrabaho pag alam mong yung pinagkakakitaan mo galing mismo sa malinis na paraan. Is there any chance na nung diyan ka nagtatrabaho, maging sa pag-uwi mo, maging sa pagta-travel mo, nababastos ka? Hindi naman po sa pagta-travel yung mga sasakay ng ganyan. Kasi ano po talaga ako, boyish po ako. Simula bata pa ako. So sa pananamit, pag lumalabas ako, hindi naman ako nababastos. Kasi wala, hindi nila iisipin na kabastos-bastos ako pag nasa public ako. More of mas nakikita pa nila, sino ba yan? Parang hindi talaga nila ako papansinin. Pero pag nandoon ako sa mundong yun, nasa loob ako nun, masasabi, naging proud pa yun. No? Sexy ka't maganda ka. Yeah. Isa ako sa, parang feeling ko pinakamalakas nung mga panahon na yun. Oo. Pero hindi ko siya ninanamnam na ano, parang self-love na lang din na parang Marami nag-a-admire sa'yo. nung mga panahon na yun. Feeling ko lang po. Right. And ang gusto ko itanong sa'yo, magkano ang kinikita nyo sa ganyang klase ng trabaho? Hindi ako umuwi nang wala akong 5,000 pesos Per day? per night. So per night, in 1 month, accumulated on the average, mga magkano ang inuuwi mo sa pamilya mo? Siguro, kaya kong kumita ng mga 100 more or less dati. 100K. Opo. Ano yung pinakamalaking lesson ang nakuha mo dun? Bilog ang mundo. Nung mga panahon na yun talagang iniisip ko na hindi ako habang buhay nandito. Alam ko na makakalabas ako sa mundong to kasi alam ko mas malaki yung purpose ko sa mundo. At hindi ako nawawalan ng pag-asa. Yun talaga yung feeling kong nagpatibay sa akin at nagpatatag sa akin na panghawakan mo lang yung yung hope na meron talagang the best na plano sa'yo ang Diyos. Kaya hindi ako nagpakalugmok doon. Yung thought process while doing it, while may lalaki kang katabi, while okay lang sa'yo yung ginagawa niya, what's the thought process? Ay, pera to. Ganon. Pera. Ay, may drinks ako dito. May commission ako. Pera. Pera. At the end of the day, napakahalaga ng pera, no? Opo. Ikaw ba naniniwala na ang pera ay isa sa pinaka-importanting bagay sa mundo? Yes po. Bakit? Kasi yun yung makakapagbigay sa'yo ng namasaganang pamumuhay, yun yung makakapagpabili dun sa mga bagay na mga hindi mo nabibili na posibleng makapagpasaya sa mga pamilya mo, makakatulong din sa mga kakilala mo, sa mga kaibigan mo, sa maraming tao. Yes. Hindi talaga totoo yung hindi importante yung pera. Importante talaga siya. So, paano ka nakawala doon sa ganong klase ng trabaho? Pagkatapos ko po kasi doon, pabalik-balik ako pawala-wala kasi medyo sinwerte-swerte din po ako noon. Parang feeling ko medyo sinwerte ako noon. Dahil? Kasi merong may Nagkagusto sa'yo? siguro po. Kasi parang ang tawag dati po nun parang hanggang ngayon siguro yun pa rin yung tawag. Sponsor ba yun? Sugar daddy? Sugar daddy? Okay. Nagkaroon ka ng sugar daddy? Kaibigan. Okay. Mm-mm. And then, Na, ayun, binibigyan ako ng pera. ng allowance? allowance. Tapos kada may kailangan din ako. Natulungan niya din naman ako sa pag-aaral ko. Pero nung college ako masasabi ko na, yun, mixed siya ng mga tao na yun, tsaka nung mga ibang mga racket-racket ko, kumakanta ako, sa mga bar, yun sa may labas ng, sa Lyceum po kasi ako na-graduate. So, meron po doon, kung familiar kayo doon sa beer garden, may mga acoustic doon. Kumakanta ka rin? So, minsan nagsa-sideline din po ako doon. Grabe ka, no? Gagawin mo talagang lahat, no? Mhm. Nung mga panahon na yun, ano yung pangarap mo? Bakit sobrang sipag mo, gagawin mo ang lahat? Pangarap ko po talagang yumaman para maihahon sa hirap yung pamilya ko. Actually, pangarap ko specifically is maging artista. Kasi nung time na yon, yun lang yung nakikita kong paraan or trabaho para talagang yumaman ng isang tao. Yun ang pagkakaalam mo. Yes po. As in, nung bata pa talaga ako, clear sa utak ko na sabi ko, magiging artista ako. Kahit nung nagtitinda po ako sa simbahan ng Quiapo, may hawak-hawak ako mga paninda dyan, sampagita, ganyan. Tapos parang feeling ko, ako yung prinsesa ng Quiapo. Nung time na yon, ang usong palabas nun is yung Sara-Sara prinsesa, munting prinsesa, ganun. So parang feeling ko, ako yung munting prinsesa ng simbahan ng Quiapo kasi nagtitinda ako ng mga sampagita.
pero ang cute-cute ko. Ganun. Kaya maraming bumibili sa akin kasi cute ako, parang gano'n. Yun talaga, tingin mo, confident ka, maganda ka, talented ka, marunong ka kumanta, sayaw, marami kang talent. Turned out, hindi ka naging celebrity, naging entertainer. Yes. Yun ang kinahinatnan ng buhay mo. So, nagkaroon ka ng nag-aalaga sa'yo, sponsor, okay? So, huminto ka na sa pagtatrabaho doon. Opo, pahinto-hinto. Tapos minsan pagka hindi niya ako nabibigyan, tinatakot ko, pasok ako ulit doon, ganyan. So, may times pa rin na bumabalik-balik pa rin ako doon. Hanggang sa, nung nakapag-Japan ako, unang beses, siguro 4 months lang ako nung hindi ko natapos yung kontrata ko kasi pinauwi ako. Dahil? Dahil may Google Pay na akong manager. Medyo lalaki ka talaga, no? Ay, munti ko ng Google Pay yung manager. Saan ka naman nakakita ng entertainer na babae, pero ugaling lalaki? Opo. Oo. Kaya siguro wala din talaga masyadong... Tumatagal sa'yo. No, walang tumatagal. Yun lang, kaya para sa akin, hindi kami parang naging magjowa-jowa, ganyan. Kasi nga, hindi niya talaga ako magiging jowa. Kasi hindi siya makakakuha sa akin ng, pa-sweet-sweet, ganyan. Wala po siyang nahitang ganun sa akin. So, yun. Nung nakapag-Japan ako nung una, meron akong naipon kasi may nagbigay lang din sa akin ng medyo malaking pera nung pag-uwi ko, kahit hindi ko natapos yung kontrata ko. Tapos, bumalik ako ulit. Nung pagkabalik ko, nakatapos na ako ng isang contract which is 6 months, doon naman po masasabi ko na talagang nakaipon ako ng talagang dugot pawis ko po. Bumalik ka na 6 months ulit as an entertainer? Yes po, nakabalik po ako. Tapos nag-ipon ka na? Yes po, doon na ako nakaipon kasi bago yung last alis ko na yon, na-open na ako doon sa online selling. Tapos, nagdala na ako ng mga products doon. Saan? Sa Japan, nung last na alis ko. Imbes na mga gamit ko, mga damit ko yung mga dala ko, mas lamang pa po yung mga products na dala ko doon. Nag-Japan ka, bumalik ka sa Pilipinas, bumalik ka ng Japan, 6 months, binuno mo, doon nakaipon ka na. Yes po. Pero may kasamang racket. Opo, pero wala pa akong brand po noon. Distributor pa ako ng iba't ibang brands noon. Nag-resell ka ng mga products sa Japan? Yes po. Teka lang, sa Japan ang pinakamagagandang product, paano mo nabenta yan doon? Yung mga skincare dito. Ayun, dahil siguro magaling ako magbenta. Yung mga kasama ko doon, nung pagdating ko doon, tapos pag-open ko ng maleta, nakita nila, puro products yan na ganyan-ganyan. Syempre sila po, mga namimiss na siguro yung mga produktong Pinas. Kaya try sila. Tapos nung na-try naman nila, okay naman sa kanila yung mga effect. Kaya inuubos nila. Tapos yung buong 6 months na yon, padala ng mga products mula sa Pinas papunta doon para ibenta sa kanila. Yung presyo noon, mas malaki. Kaya mas kumita talaga ako noon. So kumita ka, mga magkano yung naipon mo? Siguro yung mismong nauwi ko po, nung after nung 6 months, siguro mga 1M. Pero bukod pa po doon yung mga napapadala-padala ko. So being an entertainer, ano ang binago nito sa pamilya mo? Malaki po. Lahat po actually. Yung dating isang kahig isang tuka kami, dahil sa pagiging entertainer ko, nakakain po kami ng sapat. At nakakapag-provide po ako sa lahat ng mga pangangailangan ng pamilya ko. Nakagraduate po lahat ng mga kapatid ko dahil ako po nagpaaral sa kanila. Do you think it's worth it na sinugal mo, buong pagkatao mo, buong sarili mo, sukdulan maging maayos ang pamilya ninyo? Yes po, super. Hindi naman po ako nagsisisi, pero hindi rin naman ako ganun kasaya na proud pa ako na ganun yung naging trabaho ko. Hindi po. First time ko lang din po talaga i-share to in public. Hindi ko naman po siya dinedeny pagka may nagtatanong sa akin. Pagka kakakwentuhan, ganyan, tatanungin, anong past mo, ganyan. Hindi ko siya dinedeny. Hindi ako nagsisinungaling. Pero pag may nagtanong, sinasabi ko naman. I like you being true, being vulnerable. Because ganyan yung masarap samahan na negosyante na walang tinatago. So kung may pagtitiwalaan kayong brand, make sure na totoo. Yes. Kasi sa sobrang daming fake ngayon na tao sa social media, mahirap na rin talagang magtiwala kung, alam mo yun, yung ultimo produkto. Kung sila nga nakakapagsinungaling sila. Tama? Niloloko na lang nila yung sarili din nila. Yung pang produkto nila, hindi nila kayo niloloko. So I like you being honest, being real. And it goes to show why napaputok mo itong produktong Coco Berry na ito. Kasi totoo kang tao eh. Wala kang tinatago, di ba? Ang hirap niyan. Ang hirap aminin yung talagang pangit na nakaraan. Lagay na natin sa salitang pangit. Pangit yung nakaraan mo eh. Pero napakahirap sabihin yan. Lalo na ngayon, kaharap mo ko, sinasabi mo sa akin, thank you for this wonderful experience. Kasi ang dami ko ring natututunan as we get along in this kind of conversation. Pero medyo na-conscious lang ako dahil the way you said it to me, the way you tell your story, na kahit pangit siya, you're always smiling. Bakit? Kasi po, natanggap ko na
pinatawad ko na din yung sarili ko. Laking tulong din nung space na kinabibilangan ko ngayon kasi recently, na-identify ko siya na baka dahil doon, kaya pala hindi pa nagiging todo ulit yung blessings kasi may blockage. Pero sobrang thankful ako na ngayon pumunta ako dito na talagang as in buong buo naman ako. Na hindi talaga para magtago or mag-filter ng mga kwento, kung ano yung mga dapat kong ikwento. Kasi sanay naman ako magpakatotoo eh. It's just that ang difference is dati nagpapakatotoo ako pero hindi ko pa pala napapatawad yung sarili ko. Wow. Pero ngayon nagpapakatotoo ako pero napatawad ko na yung sarili ko. Ano yung space na yun? I am plus. Galing, no? Kasi galing din ako dun eh, yung kay Coach Ras. Yes, Grabe, sobrang laking tulong, laking karagdagan no, sa buhay. No? So ako talaga I strongly recommend na sa lahat ng nanonood ng video na to, mag-engage kayo dun sa IM Plus Coaching kasi sobrang as in talagang transformational. Di ba? Grabe. Anyway, so nabago buhay nyo, bumalik ka dito sa Pilipinas from Japan. Ano yung ginawa mong kasunod? Yung naging pera ko noon, hindi yun buong 1 million na napangpuhunan ko. Umabot pa sa point na halos paubos na siya. Tsaka ko na-realize na, uy, paubos na pala to. Nung maliit na lang siya, doon na ako nakapag-start mamuhunan sa online selling. Kasi sakto lang din na kakaalam ko lang nung, meron palang distributorship. Tapos nung pagpasok ko nun, di ko pa siya masyadong kabisado kung ano yung mga sistema, ganyan. Hanggang sa mabilis ko naman siyang natutunan. Dati ka lang nagre-resell ng product. Yes po. So, balikan natin, parang nagtitinda ka lang din ng kandila, nakikibenta Yes ka. po. So, ito, sabon na nga lang. Opo. Totally, nagbagong buhay ka na talaga. Ito na talaga yung trabaho mo, nag-resell ka ng product. Mas malaki ang kinikita mo pa rin nun eh, as a entertainer, comparing dito sa nag-uumpisa ka ng direct selling. Bakit hindi mo naisipang bumalik ulit? Minsan po, pag namimiss ko lang magmaganda, Ah. pag namimiss ko lang yung parang nag-aayos ako, naka-makeup ako, naka-postura ako, iniisip ko, balik kaya ako doon. Tapos gusto ko rin kumakanta, nagpa-perform, tsaka nag-entertain talaga. Namimiss ko, pero yung income po, parang napantayan din talaga siya ng kaya? selling. Yes Okay, po. kahit reseller ka lang ng isang brand, kaya mong mapantayan ng kita ng 100,000, 200,000, gano'n? Yes po. Nagsimula ako as reseller, 3,000 pesos. Pero dahil nga binigay ko yung best ko, talagang tinrabaho ko siya day and night. Wala akong tulog, wala akong pahinga. Talagang yung buong puso ko, buong buhay ko, during those moments, talagang tinodo ko. So, hindi naman po naging matagal na maliit lang yung kita ko. Mabilis lang talaga lumobo yung income ko. Okay, masasabi ko. so kumita ka. So, naging top reseller ka or top distributor? Hindi pa naman talaga top. Kasi parang nung time na yun, hindi pa po uso yun eh. Yung Oo. parang if-flex ka or awardan ka, ganun. Parang hindi pa po masyadong uso yun. Pero masasabi ko po na mabilis akong nakilala, mabilis akong tumatak doon sa industry na yun. Kaya after 1 year, marami nang nag-push sa akin na maglabas ka na ng sarili mong brand. Brand mo na yung trabahuhin mo kasi kaya mo naman. Kailan ito? Yun na po yung 2018 to 2019. Ano yung unang nilabas ng produkto? Yung cream po, Josa Gel kung tawagin. Josa Gel. Oo. Kasi Anong ginagawa nito ni Josa Gel? ano po siya, para siyang Korean cream na parang gel cream siya. Malamig siya sa muka, tapos may coverage. Tapos nakakakalma din siya ng mga pimples nun. Kaya instant glow talaga. Yung parang... Magiging Josa ka talaga. tapos kaya Josa Gel yung pangalan din nun. Kasi parang binansagan ko po kasi yung sarili ko dati na Josang Palaban. Kaya unang product ko, doon ko talaga siya pinangalan. So, Josa Gel. Na talagang sobrang thankful ako, sobrang grateful ako sa lahat ng mga taong kasabayan ko noon kasi pinush nila akong mag-umpisa. Magkano kinita mo kay Josa Gel? Ako, kinabahan pa ako noong umpisa na alam mo kung makakaubos ba ako ng 5,000 nito. Nagulat ako nung pagka-announce ko nga po, tapos along the way, ganyan, parang lumobo ng up to 60,000 pieces yung order sa akin. 60,000 pieces? Yes. Mga magkano sa pera yun? Mura lang naman po siya, pero mga 500,000 po yung kinailangan kong puhunan noon. O, kalahating milyon, yung kalahating milyon mo naging? Actually, yung 500,000 na kinailangan kong puhunan na yon, hindi na siya abot doon sa pera ko. Okay. Kasi di ba po kanina 1 million yung Tas sabi kong naubos kinita na. ko, tapos naubos siya kasi na-scam ako, ganyan-ganyan. Tapos, nung konti na lang siya, parang feeling ko parang mga 100,000 na lang yata yung pera ko ulit nun. Nung time na naglabas ako ng sarili kong product, parang dapat sakto na siya doon sa MOQ, yung pinakamababa.
Pero nung lumobo nga ng 60,000 pieces yung orders ko, sabi ko, wala na ako pambayad. Hindi na siya umabot. Napaisip ako, sabi ko, "Anong gagawin ko?" Muntik na ako humiram doon sa co-distributor ko na isa sa mga nag-push sa akin maglabas ng sariling brand nga. Pero nung papahiramin na niya ako, nakahiram na ako sa iba. And sobrang thankful ako dun sa tao na yun. Sino yun? Feeling ko kilala niya po siya. Sino? Si Chairman Lowell po. Pinahiram ka ng pera? Yes po. Magkano? 300,000. Okay, and then what happened? Tapos binayaran ko po siya agad. Feeling ko, na-bless ako kasi yung inutang ko, binayaran ko agad. Kasi marami pong mga negosyante dyan na ano. Na Hindi nagbabayad ng hindi utang. nagbabayad. Oo. Kaya, hindi nagsasucceed. Ganun pala yun, no? Totoo po yun. Pagka hindi ka marunong magbayad ng utang, hampas lupa ka habang buhay. Yes. Pagka galing talaga sa hindi maayos na paraan yung pinangsimula mo, wala. Alam mo, it makes sense, no? Kung may utang kayo, bayaran nyo Yes na. po. Okay, so na nagbayad ka, nabenta yung Diyosa, mga magkano yung naging pera mo na nun? Tuloy-tuloy na po eh. Hanggang sa feeling ko after 1 year or less than a year, nakuha ko naman na po yung first million ko sa na talagang income. Nabanggit mo sa akin na na-scam ka. Ano-ano ito? Marami po actually, pero yung unang-unang scam ko siguro na masasabi kong para sa akin malaki na yun is 200,000 pesos. Ano And yun? sa casino, yung parang financer, Oo. parang ang financer. So meron akong kakilala na sabi, gusto mo ba mag-finance? Ito yung parang sasanla yung kotse nila. Tapos pagka nanalo sila, ibabalik. Tapos with interest na. Kaso yun, hindi na siya bumalik. So natalo. Talo na, wala na po. Hindi So ko na na-scam alam. ka. Bukod doon, ano pa yung mga scam na na-experience Bukod mo? doon, yung ibang scam naman po na na-experience ko is dahil po sa pagmamahal ulit. Maraming lumapit sa akin na nagpapatulong. Nagpapatulong lang, literal. Merong kakilala ko, meron ding hindi ko talaga kilala. Pero talagang lumapit sa Ma'am Jenna, pwede po bang ganito, ganyan. Tapos tutulungan mo yun? Over the phone, feeling ko para ako na-hypnotize nun na ang laki-laki nung inuutang niya sa akin. Magkano? 1M mahigit, ganun. Tapos 2 beses pa akong nakapag-deposit sa kanya. Ng Pumunta- 1M? Opo, 1M at saka 1.5 yata, parang ganun. Ha? Hindi ko rin ma-imagine kung paano po nangyari yun. Kaya feeling ko na-hypnotize ako nun. Kasi di ko naman siya kilala. Familiar lang ako sa pangalan niya, pero brand owner din siya. Kasi nasa isip ko nun, brand owner to, kawawa naman. Sige, tulungan ko nga. Kasi nga, kesyo, kailangan lang daw ng funds, tapos ibabalik daw. Mostly doon sa mga napautang ko ng malaki is mga brand owners din. Kasi alam ko yung feeling eh. Kasi ako, doon ako nag-start. May Grabe ka, nagpautang no? sa akin. Pinagkatiwalaan ko sila. Hanggang ngayon, wala na. Pagka ganun, no? Minsan pag sobrang bait mo, talagang mapagsasamantalahan ka. Yes po. Yun po talaga yung nangyari sa akin. But at Halos least, sunod-sunod. ang importante doon, talagang mapagmahal ka. Mhm. Yun eh. And then, kailan mo nilabas itong produkto na ito? Si Sabon po, 2019. Noong Okay. una, 2,000 kilos. Ano pa po to, kilo pa siya dati. Meron pa rin naman ngayon kilo pack. Yung 1 kilo, 10 piraso. Tapos yung bilog ko naman is 20 pieces Magkano sa 1 yun? kilo. Dati, ang presyo lang niya is 298 pesos. Oo. Ngayon, dahil tumataas na yung bilihin, ganyan, yung mga raw materials, 368 pesos. So, pinakamura pa rin siya. Nasabon, Mhm. yung kilo pack mo. Mhm. Ayun ang pinaka naging mabenta sa'yo. Yes po. Ilang taon kang kumikita ng ganong kalaki? Masasabi ko po mga 4 years din naman. 4 years. 3 to 4 years. Pero yung pinaka-peak talaga, katulad nung sinabi ko kanina, is siguro mga more or less 1 year. Kita mo nga naman ang buhay, no? Akalain mo ba na dati kang entertainer and ngayon, naging milyonarya ka? Ano yung pakiramdam? So, what's the difference, no? Kasi syempre, biglang kahit papaano mabilis yung jump mo eh. Entertainer, sanay ka kumita, arawan, racket, trabaho. Yung 1 milyon dati talagang chine-cherish mo na yun. Mhm. Di ba? Opo. Talagang milestone na sa'yo yun. Mhm. And then now, halos kitain mo na siya araw-araw. Ano yung change? Yun, nakaka-proud. Ah. Nakaka-proud sobra kasi sobrang layo talaga nung buhay namin. Dati, sa buhay namin ngayon. Hindi kami nagbubuhay mayaman po na parang, travel dyan, travel dito, gasto dyan. Pero masasabi ko na lahat naman po ng pangangailangan namin, pangangailangan ko, pangangailangan ng mga anak ko, pangangailangan ng pamilya ko, lahat naman na ibibigay po. Okay. So, nung kasagsagan ng income mo, ng kita mo, ano yung na-provide mo sa pamilya mo? Lahat po ng pwedeng ma-provide. Nakabili na rin naman po ako ng bahay. Saan? Dito sa Cavite po, sa Kawit po. Ilang square meter? 200 po, tapos 3 stories. Wow. Ano pa? Mga sasakyan. Mga sasakyan. Anong mga sasakyan yan? Meron po akong artista van. Meron din po akong ngayong sports car pa tawag dyan. Pero yung Anong simple sports lang, car? Miata. Oo. Yung MX-5. Tapos yung parang pinaka pang harabas namin is yung Navara. Tapos first car ko po is Avanza.
May bahay ka na, may mga sasakyan ka na. So, naging successful ka na talaga. Anong kasunod na nangyari? Ayun, itong mga nakaraan, hindi ko po alam kung ako lang ba yung nakakaranas nito. Pero I think sa industry talaga namin, sa distributorship, nakaranas talaga ng, sabi nga nila, tawag nila doon tumal. Kasi parang halos lahat ng brands, halos karamihan sa mga brands ay bumaba yung sales. Bakit? After po nung pandemic, dun yata namin na-feel na medyo may bumaba sa sales. Kasi nung pandemic, online transactions, kaya lahat talagang sabog yung mga online businesses. Pero isa sa mga na-observe namin is yung, kaya siguro humina, kasi nga open na lahat. May mga May malls mall, na, ganyan. grocery. Yes. Kaya doon naramdaman na namin yung hina. Pero unti-unti bumabalik din po, ganyan. Tapos nitong huli na feeling ko, hindi ko na alam kung ano po nangyayari, pero hindi naman ako nawawalan ng pag-asa. Kasi alam ko naman na kaya kong bumangon ng paulit-ulit. Ang understanding ko sa ganitong klase ng negosyo is marami kayong reseller and distributor. Correct? Opo. Kamusta sila? Ano yung mga nabago rin sa buhay nila dahil dito sa produktong Coco Berry? Yung magkaroon sila ng kita para ma-provide sa mga pamilya nila. Dati yung mga postings nakikita ko palagi na, ay, salamat Ma'am Jenna kasi dahil sa'yo, dahil sa products mo, nakabili kami ng gamot, nakabili kami ng pagkain, may pang-tuition yung anak ko, may pang-tuition yung kapatid ko, nabili ko ng gamot yung nanay ko, yung lola ko, yung mga ganun. So, noong mga panahon na yun, sobrang sarap talaga sa pakiramdam na sabi ko, wala talagang dahilan para hindi ko to ituloy-tuloy. Ang sarap na hindi lang yung sarili kong buhay yung nababago ko and yung natutulungan ko, hindi lang yung sariling pamilya ko, kundi sobrang daming ibang pamilya yung natutulungan ng brand ko. Kaya, netong mga panahon na feeling ko humihina, iniisip ko yung mga taong dating mga nakaasa sa brand ko. Paano sila na hanggang ngayon, meron pa rin iilan-ilan kahit papaano na hindi nawawalan ng pag-asa na hinihintay lang nila kung kailan ulit lalakas yung brand. Hinihintay lang nila kung kailan ulit sila makakakuha ng kita galing sa brand. Kasi masasabi ko po na sabi nila maraming nakakapagpatunay nun na yung brand ko isa talaga sa generous. Kasi nga, mura. Tapos yung profit margins niyan, maka-distributor. Tapos palagi pa ako nagbibigay ng incentives, ng kung ano-ano, mga promo, regalo, ganyan. Kaya maraming nanghinayang, maraming umaasa na sana bumalik. Kasi masasabi ko talaga na kung ano yung kita ko, hindi ko lang sinasarili. Yun yung nilulook forward ko na namimiss ko nang makapamigay ulit, namimiss ko nang maging purposeful, namimiss ko nang makapag-share ng kung ano yung mga dating nasa-share ko. Ngayon parang sabi ko, wala, ano na i-share ko? Parang wala akong kita, walang benta masyado. Paano? Ano pa yung magiging purpose ko? Paano pa ako magiging Purposeful. purposeful? And I like the word. And I like you being the brand owner. You know why? Wala naman magkukwento na nalulugi sila eh. I like you being vulnerable at this moment, at this time. Kasi I really admire yung klase ng pagkataong meron ka. Sobrang totoo mo. Wala kang tinatago. And you deserve na talagang lumaki tong brand na to. Hindi ito tsamba, Jenna. Hindi ka nakatsamba. Baka mamaya kasi naiisip mo, nakatsamba ako, nakaswerte ako, hindi ko na kayang ulitin to. Hindi. Marami ka pang taong pwedeng tulungan. Marami pang taong pwede mong abutin ng kamay. Hindi lang nila alam talaga kung paano at kung sino talaga ang may-ari nito. You have to find your new market na totoong magmamahal sa'yo. You have to find loyal customers na talagang tatangkilik sa produkto mo. Honest to goodness, maganda ba talaga product mo? Yes po. Honest to goodness, effective ba talaga product mo? Yes po. Honest to goodness, ito bang mga produktong inihanda mo, nagprepara ka ba, pinag-aralan mo ba maigi, FDA approved ba yan? Yes po, FDA approved po. Bakit ka nalulungkot kung matumal? Kung tiwala ka naman sa produkto mo. Bakit ka umiiyak ngayon na iniisip mo baka hindi ko na kaya? Hindi, makakabalik ka. Definitely makakabalik ka kasi maganda yung produkto mo eh. Ito pa, sa nasabi mo, kung tama ang pagkakaintindi ko, ang produkto mo ang isa sa pinakamura. Yes po. Ang produkto mo ang isa sa pinaka-generous. O sige, paano mo nasabing ikaw ang pinaka-generous? Ano ba yung mga naipamigay mo dati? Marami na po, mga gadgets, cellphones, laptops, May motor. incentive? Yes. Pag nag-resell sila,
Meron po, may mga promos po akong mga nilalabas na pagka na-hit nila yon, merong kaakibat na mga incentives po yun. Meron na rin pong nagkaroon ng sasakyan, may nabigyan na po akong sasakyan. And masasabi ko, yung tao na yon nakapagpatayo din ng Bahay. magandang bahay. Dahil Dahil parte nun, galing sa brand ko. hindi ka dapat malungkot. Dapat tayong magsaya ngayon. Kasi Yes. maraming nanonood ngayon ng video na to, ang naiintindihan ka, ang nauunawaan ka. At ngayon, nakilala na nila ang Coco Berry. Nakilala na nila ang Jenna Essence. Na malay mo, isa dyan sa mga nanonood na yan, nakakonekta sa istorya ng buhay mo. Maaaring yung iba dyan nanonood, entertainer din kayo. Maaaring yung iba dyan nanonood, wala rin kayong pagkakakitaan. Maaaring yung iba dyan nanonood, naghahanap din kayo ng oportunidad. Eto na, generous. Hindi nyo lang kilala talaga. Hindi nyo lang alam. Generous, murang produkto. Magkano mag-umpisa ng reseller package? 2,800 pesos lang. O 2,000 lang, may negosyo ka na, pwede ka magkabahay. Pwede ka magkasasakyan. Yes po. Tama? Kung tatrabahuhin mo lang. Yes po. Kung tatrabahuhin lang talaga. And ako naniniwala makakabalik ka. Kasi hindi na ito para sa'yo. Ito ay tungkol na dun sa sinabi mo sa akin kanina. About being what? Purposeful. Thank you so much for that. Kasi ito yung purpose ng show na to. Magpakatotoo, sabihin ng lahat, and somebody there would like to get a distributorship or probably reseller program of your product. Because this product already existed for so many years, and base sa mga feedback, tignan nyo yung mga pages nila, tignan nyo yung mga customer, lahat sobrang ganda. I really admire you. Thank you so much. Thank you po. Ayan. Grabe, sobrang roller coaster ng buhay mo. Pero ito, may mga tanong pa ako sa Jenna. Ngayon na okay ka na sa buhay mo, yung purpose na lang sa buhay ang kailangan mong i-fulfill dahil may pera ka na, may bahay ka na, may mga sasakyan ka na, para na ito tungkol sa ibang tao. Ngayon, ito yung gusto ko sanang itanong sa'yo. Kung kakausapin mo si Jenna na nagtitinda ng kandila, anong gusto mong sabihin sa kanya? Jenna, sobrang proud ako sa'yo. Sobrang layo na ng narating mo. Sana maging proud ka din sa sarili mo kasi ginalingan mo. Kasi grabe ka magmahal, grabe ka magbigay. Yes, you are. Kaya sana this time, pagkatiwalaan mo yung sarili mo na kaya mong makabalik. Kaya mong bumangon ulit. Thank you. And how about dun sa buong pamilya mo na itinaguyod mo? Anong gusto mong sabihin sa kanila? Ayun, sa pamilya ko, hindi ako susuko hanggat hindi ko nasa-secure yung future nyo. Nandito lang ako palagi, hindi ako mapapagod. Kahit minsan mabigat, kahit minsan mahirap, pero ako pa rin yung simula noon hanggang ngayon, hindi ako magbabago. Hindi ako mapapagod na mahalin kayo. Ma'am Jenna, grabe. Sobrang ganda ng usap natin, ng conversation natin. And ako, totoo talaga ako dun na ikaw talaga yung pinakamapagmahal na tao na na-interview ko. But of course, before we end, I'd like to provide opportunity for you to actually promote your product. Sa mga interesadong maging reseller or distributor, pwede po kayong mag-PM sa aming page, Jenna Essence or Coco Berry, or kahit mismo po sa aking Facebook account na Jenna Reyes, pwedeng ako rin po mismo yung mag-a-assist sa inyo or magre-reply sa inyo para makapag-avail po kayo ng mga packages natin. For as low as 2,800 pesos, pwede na kayong makapag-start ng negosyo nyo sa online selling industry, which is yung beauty products, Jenna Essence, Coco Berry. Pwede rin po kayong mag-distributor sa halagang 28,000 pesos. And also, meron din po akong bagong slot na i-open, limited slots only, yung Prime Depot, 1 million pesos. Ano yung depot? Ano ibig sabihin depot? Yung depot po sa kanila na po lahat kukuha, yung mga distributor and resellers. Cellphone number na po pwede nilang tawagan. 0995-0424-039. Pwede po kayong kumontak sa Viber, sa WhatsApp, or sa Telegram. Ayan. So maraming salamat ulit sa iyo, Boss Jenna. And muli, maraming salamat and God bless sa inyo lahat.